Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Akin pong ipapaliwanag sa inyo ang bautismo sa Espiritu Santo o sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Sa Matthew 3:11 po, sinabi po ni Juan Bautista na yung darating sa kanya ay magbabautismo sa pamagitan ng Espiritu at ng apoy. So mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay dumating, kaya natupad po yung propesya sa lumang tipan ni Prophet Joel at na Isaiah, na sabi ni Isaiah, with stammering lips they will speak in other tongue. So ang initial evidence po, mga kapatid, ng pagsalita ng wika ay start muna ng stammering lips. Pagka baby ka pa sa Panginoon at nakatanggap ka ng Espiritu Santo, ako po nung first time kong matanggap ang Espiritu Santo way back 1991, November 1991 po yun. Tumanggap po ko ng bautismo at nagsalita po ko, nag-stammering lips, suma po ang aking panga. At yan po, ganyan po yung stammering lips. Kapag ka nag-speaking tongues ka na, along the way, habang nagmamatured ka, nag-start ka na mag-roba sakaramanda labahaya. So yan po speaking tongues. Pero hindi ko po ma-interpret, meron po isang gift of interpretation na magbibigay ang Panginoon ng isang gift. Pero ayon po sa Biblia, ang speaking in tongues, sa 1 Corinthians chapter 14, verse 4, ay kapag ikay nagsalita ng iba't ibang wika, i-edify mo ang sarili mo, palalakasin mo ang sarili mo. Ngunit kung ikaw ay magpa-prophecy sa church, yan po ay kalakasan ng church. Ibig sabihin, pag meron pong unbeliever na pumasok po sa loob ng church at ikaw nag-start mag-speaking in tongues, hindi po nila maintindihan o mauunawaan. Ang speaking in tongues po, mga kapatid, ay para sa iyong sarili. I-edify mo. Pwede ka mag-speaking tongues 1 hour, 2 hours para po lumakas ka every day. Yan po ay binigay ng Diyos na power para sa edification ng sarili mo. Pero ang prophecy po, once na may nag-prophesy at merong unbeliever na invite, naunawaan, naintindihan, siya po ay magbabalik loob sa Diyos. O the goodness of God will lead that sinner to repentance. Ibig sabihin, mga kapatid, ang bautismo po, dalawa pong klase ho yan. Una, di ba, tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan po ay napuno na tayo para pong baso. Si Jesus po, ang Father, ang Son, at ang Holy Spirit, ay iisa, sabi ng 1 John chapter 5, verse 7, the Father, the Word, these three are one. Ito po, nakita nyo po, ang tawag po dyan, mas na tinanggap mo si Jesus, at ang baso ay pinuno mo, ang tawag po dyan ay filled. Yan po ay filled tayo, once na tanggap ng Jesus, ang Jesus sa ating puso, sa ating buhay, tayo po ligtas na. At tayo nabauti at napuno na tayo ng kanyang Espiritu Santo. 1 John 5:7, the Father, the Word, and the Spirit are one. Isa lang po sila. Kaya once na tinanggap si Jesus, tinanggap mo yung Holy Spirit. Ligtas ka na po. Ngayon, ang bautismo naman sa Espiritu Santo, once na itong baso, ito po, kayo po ito, at kayo ay inilubog sa pitcher, yan po, na bautismohan po kayo. Yan po, yan. Ang tawag po dyan ay bautismo. Ilubog po kayo. Nag-start po kayo mag-speaking tongues. Yan po ay isa pang kaloob na sinasabi ni Apostol Pablo na ayaw po natin mag-condemn. Kasi may mga taong hindi po sila nakapagsalita ng iba't ibang wika. Antayin lang po natin ang tamang panahon na baka po sila ay bautismohan ng Panginoon sa kanyang speak. Kasi pangako po ng Panginoon niya sa Joel chapter 2 verse 28 na sa huling araw, kanyang ibubuhos ang kanyang Holy Spirit sa lahat ng laman. Kaya ito po'y natupad, mga kapatid, sa Acts chapter 2 na nagkaroon po ng initial evidence na sila po'y nag-start mag-speaking in tongues ng iba't ibang wika. Ang sinasabi po ng iba, yun po'y dialect o lengua. Hindi po nila ito, tawag po dito ay heavenly language. Ang nakakapag-interpret lang po nito ay yung mayroong gift of interpretation. Meron po kayong mapapanood dyan sa YouTube, napakarami po yan. Kaya lang po, ayaw po natin mag-condemn nga, na sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation. Antayin po natin yung tamang panahon. Sa Book of Acts, sa 19:5, si Cornelius po ay nabautismohan sa Espiritu. Sila po ay katulad nating mga Gentiles. So tayong mga Gentiles, pinagkalooban ng Holy Spirit, ang Holy Spirit ay tatak po para po sa darating na rapture. Pag tayo po ay may tatak ng Holy Spirit, tayo po ay mararapture kasama ng Panginoon. So ang Holy Spirit, yan din po ang gabay natin at leader natin sa ating buhay. Siya po yung nagsasalita sa puso natin.
inside of us, siya po ang naglili kung anong dapat natin gawin at yung mga choices. So, ang speaking in tongues po, yan po ay regalo. Ang regalo po para pong Pasko. Meron pong every Christmas, meron po tayong mga regalong natatanggap. So, ang Holy Spirit, given na po, binigay na po yan. So, tatanggapin na lang natin na mananalig tayo at sasampalatayan ng buong puso at tatanggapin natin yung regalong yan. Tatanggapin, ibig sabihin, once na halimbawa po, no, ito po ay meron regalo sa inyong microphone, ang gagawin nyo po ay tatanggapin ng inyong kamay. Ganun po ang pagtanggap ng Holy Spirit. Tatanggapin nyo po ng buong puso ninyo. Manialig po kayo sumampalataya. Huwag po tayong mag-negative. Kundi lagi po tayong positive sa pangako ng Diyos. Gusto po natin yung gift of tongues, gift, tanggapin po natin. Manalig po tayo. Ako nga po, nung gusto ko po talaga yung gift na yan, ako po'y pumunta, nagsara sa kwarto ng aking tatay. Diyan po sa Tandang Sora. At nag-start po ako, tumigas po yung aking mga panga. Sabi ko, Panginoon, gusto ko po itong kaloob ng pagsasalita ng iba't ibang pika. So, nag-start po ako mag-speaking in tongues. Roba, Shakara, Manda, Labahaya. Yan po, nag-start po ako mag-tongues. Nag-stammering lips po ako. At na-experience ko po yung gift of tongues. Pero ibig sabihin, pag tumanggap ka ba sa Panginoong Jesus, hindi ka naligtas, hindi naman ako nakapag-speaking tongues, ligtas po kayo. Huwag po yung i-condemn ang inyong sarili. Kung sa tinanggap niyo ang Panginoong Jesus, tinatanggap kita, ligtas ka po. Ang gift of tongues, mga kapatid, ay isang regalo, isang level up, na kung gusto po niyo matanggap, i-desire niyo, sabi ni Paul. Siya po nag-desire na matanggap yung gift of tongues. Yan po ay regalo din. Isang level po yan para po doon sa manifestation ng Holy Spirit. Maraming po salamat at God bless you all. In Jesus' name, Amen.